Magandang araw po. Ako po si Marjorie Andaliti, isang mag-aaral sa National Teachers College at maaari ko po ba kayong ma-interview para sa ating proyekto sa Asignaturang Pilipino? Opo, sige po. Unang tanong ko po sa inyo ay, pwede niyo po bang ikwento kung paano nagsimula ang inyong buhay dito sa Manila matapos kayong lumisan mula sa inyong probinsya? Ganito po yun, ma'am. Lumisan na ako sa aming probinsya last year pa po. Then, mating ako dito sa Manila para maghanap ng trabaho. Marunong mo akong mag-drive. May lisensya ako, kaya dumiretso na po ako sa aking kapatid sa Caloocan para sa ganun ay magpatulong sa kanya para makahanap ako ng trabaho dito sa Manila. Tapos, nirekomenda ako doon sa kilala niyo na may tricycle unit. Tapos, yun, pinakilala ako na pinasubukan sa akin na imaneho yung tricycle, at nung nakita nung may-ari na marunong talaga ako, yun na po ang binigay sa akin na tricycle na aking imamaneho, at yun, doon ang nag-umpisa ang aking trabaho dito sa Manila bilang isang tricycle driver. Pangalawa pong tanong ay, ano po ang pangunahing dahilan kung bakit po pinili lumuwas sa Manila at hindi sa ibang lugar? Ang pinili ko pong lumuwas dito sa Manila kasi yung nga sabi ko kanina na yung kapatid ko po andito, kaya sa kanya po talaga ako dito dumiretso at sa kanya po ako magpapatulong. Kaya pinili ko sa Manila kasi yun nga, yung kapatid ko doon din ako tutuloy sa kanyang bahay. Pangatlong tanong ko po sa inyo ay, ano pong mga pagsubok ang pinaharap ko sa desisyong iwan ng probinsya at magsimula sa Maynila? Ako, mahirap na pagsubok ko yun kasi maiiwang ko ang aking mga magulang. Tapos yun, pagdating dito sa Maynila, napakahirap pala dito. Lalo na paghanap ng trabaho. Unang-una, matraffic, mainit, minsan umuulan. Lalo pag yung mainit, yung ang pinakayaw ko kasi meron akong sakit sa puso. Pag mainit, na-high-blood talaga ako. Pang-apat po na tanong ay, ano po ang karaniwang takbo ng inyong araw dito sa Maynila bilang isang naghahanap buhay? Ganun, maaga kang gumising sa umaga, mga alas 4 ng umaga, magigising ka na, mag-aayos, kakape, kakain ng konti, tapos lalabas ka, ilalabas mo na yung tricycle na papasada. Hanggang hapon lang yung pagpapasada, kaya sobrang hirap po. Pero okay naman po kasi wala tayong magawa, yun ang ating trabaho eh. At ang panghuling tanong ko po sa inyo ay, ano po ang maipapayo nyo sa mga nais lumuwas mula sa probinsya at magsimula ng bagong buhay sa Manila? Ang maipapayo ko kasi na sabi ko nga na subukan ko na, kailangan maghanda sila ng tibay ng loob, lakas ng loob, sipa at tiyaga. Yun talaga ang pwedeng baon mo para gano'n ay mabubuhay ka dito sa Manila kasi napakahirap talaga ang buhay dito. Pero pag masipag ka, okay naman, talagang mabubuhay mo ang sarili mo. At bago po tayo magtapos, mayroon po ba kayong nais idagdag o iparating sa mga makakabasa ng inyong kwento? Una sa lahat, magpapasalamat ako at hanggang ngayon ay okay pa, kaya pa, nabubuhay pa tayo, nakapaghanap buhay pa, malakas pa kahit pa paano, hindi tayo dinadapuan ng sakit. At pinapanangalangin ko po sa ating may kapal na sana po tuloy-tuloy ng ating sigla at hindi tayo magkakasakit para sa pamilya. Muli, ako po si Marjorie Andaliti. Nagpapasalamat po sa pagbigay niyo ng impormasyon. Salamat din po, ma'am.